Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Malungkot yung araw natin ngayon kasi alam nyo kung bakit. Dapat maaga akong magbablog kanina eh. Kaya lang meron akong dumating na customer dito, isang matangkad na lalaki at medyo nanginginig siya. Habang nagsasalita sa akin, in-explain niya yung problema nung kanyang CX-7. Galing na ng ibang talyer, hindi na ayos. Sa loob ng 40 days, hindi na ayos yung sasakyan. Pero may napansin ako talaga sa kanya, hindi iba-iba yung pakiramdam ko sa kanya habang nag-explain siya sa akin. Parang meron siyang gustong iparating. Kaya nga sabi ko, sir, bakit ano ba nangyari sa sasakyan mo? Bakit inabot ng 40 days? Nabanggit niya sa akin yung 40 days. Kasi alam niyo mga kapatid, tayo mga INC, hindi tayo naniniwala doon sa 40 days kapag ka namatay, merong 40 days. Di ba? O hindi ko na i-explain pa yon. Pero ganun po yung nangyari. Meron siyang isang anak, 27 years old, flight steward po sa isang airline company. Gwapong-gwapo yung bata. Makisig. Nakita ko yung video, nakita ko yung picture nung nabubuhay pa. Namatay yung bata, na bangungot daw, sabi niya, o siguro kasama na yung heart attack doon. Pero ang sabi niya sa akin, na-stress yung bata dahil yung CX-7 niya ay ipinagawa sa isang talyer, tapos nagkaloko-loko, hanggang sa nakamatayan na ng bata, hindi pa natatapos yung CX-7. So nalungkot akong bigla. Kasi pag ganyan kasi usapan bilang isang magulang, kahit na anong sigla ko kanina para mag-vlog, nawala na po yun. Kaya ngayon na nga lang oras na ito, ako nakapag-vlog sa inyo. Tayong mga magulang, kung kaya naman nating providean ng ating mga anak ng maayos na sasakyan, ginagawa natin yan. Kaya nga yung anak ko meron siyang Mitsubishi na kakarag-karag na, kahit anong ayos namin, ayaw tumino ang minor, kaya binilan ko siya. Ng segunda mano lang din na sasakyan, yung kanyang Honda CR-V. Ngayon, ito namang anak ni Sir, hindi ko nababanggitin ang pangalan para naman hindi na pag-usap-usapan pa. Meron siyang Toyota Vios. Ang reklamo ng anak niya, dahil nga ito'y flight steward, kapag kagaling siguro sa eroplano, magmamaneho, inaantok, so ang gusto ng tatay, palitan ng malaking sasakyan. Kaya binigyan siya ng tatay niya ng CX-7. Instead na yung Vios ang ginagamit niya, sinwap niya yung sa CX-7. Sabi naman nung anak niya, sabi niya, pa, yung ipinalit mong yung pinalit mong sasakyan, malakas din. Ayun, ganun. Malakas din sa gasolina. So yun yung happy days na nag-uusap sila. Kaso dumating nga yung isang gabi na maalam yung kanyang anak, binangungot, pero nasa talyer pa yung sasakyan. Nabanggit sa akin nung tatay na parang na-stress din yung kanyang anak dahil hindi nga maayos-ayos yung CX-7 na ito. At kaya nga siya pumunta rito kanina ay para dalin yung CX-7 na yon dahil hindi pa rin naayos yun doon sa kabilang talyer nung kinuha nila. Nagluloko talaga. Maraming problema pa na dapat ayusin. General overhaul po kasi yung CX-7 na yon, pero wala pong nangyari. So, yan yung maiksing kwento. Kaya po ako hindi nakapag-vlog kanina. Nalulungkot ako dahil ang hirap siguro matapatan natin yung ganun. Na kahit na gusto natin na ayusin yung isang sasakyan, pero nakamatayan nung may-ari na parang ang nagiging sisi pa ay na-stress itong bata dahil dun sa sasakyan niya na hindi maayos. Meron akong naging ganyang customer. Kung nanonood ka po, yun nga, nabanggit ko rin nung nakaraan sa vlog ko, yung kanyang Toyota Innova, nung unang dinala dito sa amin, na-diagnose namin na may problema yung mga injectors, pinatest ko yan kay Central, at sira nga po yung dalawang injectors. Sabi nung may-ari, sabi niya, Sir Randy, hanggat wala yung sasakyan, hindi ako mapagkatulog. Nagkaroon ako ng anxiety. Hindi ko pala kayang malayo yung sasakyan na yun sa akin. So nagkaroon ng anxiety yung may-ari. Nagkaroon siya ng bagabag kapag wala yung sasakyan. Meron pala talagang ganong tao. Ngayon, dito ko napatunayan, itong bata na to, napaka-promising, napakagwapo. 27 years old. Nalungkot siya nung nagkaroon ng problema yung sasakyan niya. Pero ang layo naman kasi nung ikinamatay niya binangungot.
binanggit ko lamang po itong mga bagay na ito sa inyo kasi meron ako mga babasahing comments dito tungkol naman doon sa mga mekaniko rin na nagkaroon naman ng maraming problema sa mga customers naman na nagpapagawa sa kanila. Ipagpaumanhin nyo po na ganito ang vlog ko ngayon kasi ito, real talk po ito. Kaming mga talyer, pinipilit din namin talaga maiayos ang mga sasakyan. Kaya lang sa maraming pagkakataon, may mga sira na hindi kaagad magagawa. May mga issues na hindi mo talaga kaagad makita. At kung makita mo man, wala kang makuhang pyesa. At kung meron ka mang makukuhang pyesa, natatapat pa, sira rin kahit sabihin mong bago. So sa pagmimekaniko, napakaraming problema. Mabuti pa nga minsan yung mga doktor Kasi yung mga doktor, kapag ka ikaw ay nagpa-check up, ang daming mga bagong mga kagamitan ngayon na malalaman talaga kung ano ang sakit mo. Malalaman ka agad pag kinuhanan ka ng dugo, magpapa-CBC ka, complete blood count, malalaman ang problema mo. Pero sa mga sasakyan, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay kaya mong gawin sa isang mabilis na pamamaraan. Anyway mga kapatid, may babasahin lamang akong ilang mga comments po dito na ito naman ay sentimiento naman ng mga mekaniko. Ito pong comment po nito ni Sunny Flores, isa po itong mekaniko. Good day boss, mayroon talagang pagkakataon na ganyan ang nangyayari. Kasi naranasan ko na yung sitwasyon na ganyan, customer dahil di nila nararanasan ang paghihirap nating mga mekaniko. Akala mo sila pa yung magaling tapos pag-iisipan pa tayo ng di maganda. Alam mo boss, nung ako ayaw nang magbayad kahit okay na ang nangyari. Sa akin lahat ng gastos para wala nang usapan. Tapos kung ano pang paninira sa akin ang pinagsasabi. Hinayaan ko na lang yon, nakarma siya. Panalangin na lang natin sila boss, more power. O yun. Ito namang problema ni Sunny Flores, hindi na siya binayaran nung customer kahit na naayos niya at lahat nung pyesa, yung gastos sa kanya lahat. So kawawa yung mekaniko kasi itong customer hindi talaga siya binayaran at siniraan pa siya. Pero alam nyo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kayang gawin to ng customer Yung mga customer na makakagawa lang nito, yung may angas talaga, yung may pinagmamalaki. Yung hindi mo talaga kayang singilin. Yung mga ganyan. Pero kung merong customer na gagawa sa inyo nito, na legit naman na talagang naayos nyo yung mga sasakyan, huwag kayong papayag. Ipaglaban nyo rin yung karapatan natin bilang mga mekaniko. Kasi ginawa mo naman yung sasakyan niya, kahit ba nagtagal pa yan ikaw naman din ang bumili ng mga pyesa. Di ba? Dapat ipaglaban mo yun. Kaya lang, kung ang mangyayari nga, sisiraan ka pa at mas magaling pa sa yung magsalita itong mga ganitong klaseng tao, dahil nga sa peaceful ka rin, gusto mo rin ng kapayapaan, ito, pinabayaan na lamang niya. Mga kapatid, itong nangyari kay Sunny Flores, mag-comment po kayo kung tama yung ginawa nung customer na nagpagawa sa kanya. Pero siyempre, yung mga ganitong bagay, may dalawang istorya yan. Ang nabasa lang natin ngayon, yung istorya ng mekaniko, pero hindi natin nabasa yung istorya naman ng customer. Kasi alam nyo mga kapatid, autorans nga po itong kaharap nyo. Pero kung may kinikita man po kami dito, kahit sa pagbablog ko, ay ipinangpapasweldo po namin at ipinangre-renta ko po dito sa mga pwesto namin. Halos wala pong natitira sa autorans. Kasi malaki din po ang overhead. Bayad ako sa pwesto, bayad ako sa kuryente, may tax po tayo, legit po tayo, may business permit po tayo. Doon pa nga lang mga kapatid, sa pagkuha ko pa lang ng business permit, grabe. Grabe talaga. Para akong ano ba dito? Ano yun? Yung sikat na sikat ngayon sa flood control. Yan. Para ako na flood control. Daig ko pa ang na-DPWH sa pagkuha pa lang ng business permit. Ang laki po ng gastos namin dito. Lalo na yung mga legit na shop. Kaya nga po, sana maunawaan ng mga customer na kahit maraming nagpapagawa sa amin dito at ang dami na ring tapos, hindi pa na kukuha. Hindi pa natutubos. Meron kaming ginagawa. Nag-general overhaul kami ng engine. Nag-overhaul kami ng transmission. Tapos na ngayon. Kaso, medyo mamahaling sasakyan, pero medyo luma na. Sira yung salamin, ayaw umakyat, saka yung door handle, wala kaming makuha.
So gusto ngayon ng may-ari, bago niya bayaran na tubusin, yung pinagkagastosan namin ng malaki, kumpletuhin muna namin yung trabaho. Eh wala akong makuha door handle. Paano ba yun? Diba? Yan ang mga problema ng shop. Ito pong mga comments po na binabasa ko sa inyo, ito yung mga nag-comments doon sa bossy na may-ari ng Kaftiba na pinagawa sa amin na inutos-utusan pa po kami, ayaw nga magbigay ng down payment. Ngayon, ito po yung comments pa po na babasahin ko. Galing naman to kay Michael Jopersu Ortega. Ayan. Sabi niya, buti nga 3 weeks to 1 month lang yan. Chevrolet Trailblazer ng hipag ko, ako ang nagme-maintain. Simpleng right brake hose lang ang nasira. Halos 3 weeks. Mahigit kami naghanap at nagantay. Walang stock ang kasa. Mabilis nga yung 1 month sa dami ng sira at pyesa na hinanap. Chevrolet yan, hindi basta-basta yan. Magaling maganap pyesa si Autorans kasi sa dami sira niyan, 3 weeks lang inabot, kasali na ang troubleshoot. Huwag kang magsasakyan ng Chevrolet kung wala kang malaking budget pampaayos kasi mahirap talaga ang pyesa niyan at kakaunting mekaniko ang kayang ayusin yan. Ayan, salamat sa iyo, Michael Jopersu Ortega. O, tama naman po yung sinabi ni Michael. Talagang napakahirap hanapan ng pyesa nitong Chevrolet Captiva at yung iba pang mga Chevrolet. Kasi hindi naman talaga sumikat ng husto. Di ba? Ano ibig ko sabihin doon? Toyota, Mitsubishi, Isuzu. Yan ang maraming pyesa. Kasi common na common yung mga sasakyan na yan. Halos lahat ng auto supply gustong mag-stock ng mga pyesa niyan dahil alam niya maraming bibili sa kanya. Kung ako may-ari ng auto supply, bakit ako magke-carry ng pyesa nitong Captiva na yan? Eh kakaunti lang ang bumili niyan nung panahon na iyan na inilabas sa market. Bakit ako mag-iipon ng pyesa ng mga Ford? Eh, ang mamahal ng pyesa na yan. Tapos consignment ako doon sa mga kinukuhanan ng pyesa. Eh maliit lang din naman ang puhunan nitong mga auto supply na to. Sa laki ng halaga ng mga iniipon nilang mga pyesa, yung mga stocks nilang pyesa, kung hindi ngayon mabebenta, itong mga mamahaling pyesa ng Ford na yan at ng Chevrolet na yan, maiipon lang yung pera nila doon. Mai-stock lang yung pera nila doon. Kaya kung kayo, bibili po kayo ng sasakyan, lalo na halimbawa, segunda mano. Kung ako po tatanungin nyo, segunda manong Ford, wag nyo nang bilhin yan. Segunda manong Chevrolet, wag nyo nang bilhin yan. No? Kahit na napakaganda pa ng itsura niya. Kasi, darating at darating ang panahon, kung halimbawa bumili ka ng 2012 or 2015 na lang na Ford, 2025 na ngayon, 10 years na. Magtanong ka sa kasa kung may pyesa pa yan, yung binili mong 2015 na Ford na yan. Wala na. Phase out na. Saan ka ngayon bibili ng pyesa? Iilan lang yung mga legit na tindahan ng mga pyesa ng Ford. Kaya kahit gusto mo, na brand new ang pyesa mo, na nabibilin sa Ford mo, halos wala kang mabili. Magtsatsaga ka ngayon dyan sa online, yung galing ng China, galing ng Taiwan, o kung meron na ng Malaysia, yun ang tsatsagain mo ngayon. Eh hindi naman sa lahat ng pagkakataon meron. Kaya sabi ko nga po sa inyo, marami nagtatanong sa akin, Sir Autorans, anong magandang bilhin na second hand? Ito na, sinasabi ko na sa inyo. Huwag kayong bumili ng second hand na alam nyo na yung mga pyesa ng mga second hand na yon ay hindi i-stock ng mga auto supply, kahit yung kaibigan mong auto supply. Meron ngayong diskarte itong mga auto supply na to. Kanina lang, nagpasoli ako ng pyesa SCB. No? Umorder si Kaalma doon sa isang auto supply ng SCB ng Montero. Pagdating dito, hindi gumana. Kaya nung dinala sa akin ng mekaniko, sir, hindi gumana yung SCB. Tanong mo nga kung saan in-order yan. Naku, doon lang sa isang auto supply. Eh talagang China. Hindi talaga andar yun. Ngayon, sinabihan ko, si Kaalma, wag po kayong o-order dyan ng mga ganyang pyesa. Para na kayong umorder sa online yan. Pag yan ang binili nyo sa kanila. Pag mga ganitong pyesa, doon kayo sa mga legit na auto supply na nagke-carry ng mga pyesa na yan. Sigurado original yon. Kaya pina-order ko sa Banawe. Pina-order ko po sa Motorix. Ayun, tapos na. Umaandar na ngayon yung sasakyan. So, ganyan ngayon ang mangyayari sa inyo. Kapag ka bumili kayo ng mga sasakyan na mahirap ang pyesa, mahirap hanapin ang pyesa, magtatyaga kayo sa mga pyesang galing ng China. Ito pa po ang isang babanggitin ko po sa inyong comment. Ito naman po ay mula kay Chris Negapatan. Ayan. Lahat ng may sasakyan, once na makatagpo ka ng matinong shop, ingatan po natin ang malasakit nila sa sasakyan natin. Kumbaga, sila yung ating
Pit Crew. They provide information, maintenance, effort to maintain your vehicle, and a lot of things about our vehicles that we non-auto mechanics don't know about our rides. We have to cherish that relationship para ka na ring nanalo ng jackpot. Thank you, Autorans, for your info about BZ14. Oh, yung BZ14, nandyan po yan sa Cavite. Kay Sir Bal po yan, yung BZ14. Kaya kung halimbawa, kailangan nyo rin ng tulong ng mga tapat na mekaniko, ayan, hanapin nyo si BZ14 diyan po sa may Cavite. Ngayon, sa sinabi po nitong si Chris, sabi po niya, ingatan natin yung halimbawa makatagpo ka na ng shop na matinong shop, sabi niya gano'n. So parang dito, ingatan po natin yung malasakit niya. So dapat yung relationship po talaga. Kasi kami po talaga, yun ang gusto namin, na maayos po ang inyong sasakyan. Pero hindi sa lahat nga ng pagkakataon ganun na nangyayari kasi minsan may sablay din talaga yung mga mekaniko natin pero hindi yun intended, hindi yun sinasadya. Kaya po kung halimbawa nagkaroon man ng mga konting miss o pagkakamali at nakarating naman po sa atin yan, inaayos po natin yung mga ganyang problema. Sabi nga po, they provide maintenance, information, effort to maintain your vehicle. Ginagawa ko na nga po yan sa vlog para po yung mga sasakyan talaga natin ay maingatan natin. So sabi nga dito, we non-auto mechanics, sila nga daw na hindi naman silang mga mekaniko, ay hindi nila alam itong mga rides, no? Itong mga paggamit ng mga sasakyan na ito. Thank you, Chris Negapatan, 8134, sa iyong sinabi. At Sir Bal ng BC14, kumusta po kayo? Mga kapatid, ito pa po, isa, nababasahin ko po sa inyo, kay Ed Ramos, 5129. Sabi po niya, I'm with you, Autorans. You cannot spend your whole day looking for the fault in every car. You only base it what customer explain and what to fix. Otherwise, wala kang ipang sesweldo sa mekaniko. Sa customer, he should know better. 15 years old car, what do you expect? Be courteous and patient because not a lot of mechanics willing to spend time looking for a fault. Ganyan nga po ang nangyayari dito po sa Autorans. Lahat ng mekaniko po natin dito, kapag hinawakan na nila yung job order at nandoon yung mga complaints or nandoon yung mga sinasabi ng may-ari ko ano yung ipapacheck up niya, tinitingnan kaagad yan ng mga mekaniko natin. At kapag hindi nila alam, pupunta po sila dito sa akin at magtatanong sila. Aral naman na yung mga mekaniko po natin dito. Kapag in-approach nila yung mga customers at talagang ini-interview na po nila kung ano yung mga aayusin dun sa mga sasakyan. Mabuti na nga lang at ganun nangyari dahil yun yung aming kalakaran dito. Kung ako araw-araw ay nagbablog, naririnig ito ng mga kasamahan namin dito, kaya yun din yung kanilang ginagawa. Kaya nga minsan na sumasama ang loob ko kapag meron kaming mekaniko dito na hindi nag-update sa akin. Kahit na medyo stressful ang trabaho ko, ang importante mag-update. Kasi halos lahat po ng mga customers ako ang tinatawagan. At wala man lang akong maibalita sa kanila kung yung kanila bang mga sasakyan ay maayos na. So mga kapatid, ito pong pagmemekaniko, hindi po ito madaling bagay. Malungkot yung vlog ko ngayon dahil nga doon sa huling taong nakausap ko na halos umabot kami ng 2 oras sa pag-uusap namin, namatay nga yung kanyang anak dahil binangungot pero nabanggit niya sa akin ay na-stress siya doon sa sasakyan na ipinagawa niya na hindi maayos-ayos nung talyer na kanilang napagdalan. Ngayon, kilala nyo si Mats Mechanic, di ba? Meron nag-comment dito, si Baby Sian, 4532. Mats Mechanic kasi dapat pumunta, super galing. Alam mo, Baby Sian, kung makakapunta lang yung ibang mga kaibigan natin na customer ko na malayo dito sa akin, dito sa Luzon, kay Mats Mechanic, kay Matski, talagang sasabihin ko, i-recommend ako si Matski kasi kapatid namin yan. Magaling yan at hinihiling na yan na maging PD o doon sa mga kapatid. Nag-uusap po kami ni Matski. Magkaibigan po kami niyan. Kaya kami, hindi pa kami pwedeng magsiraan. So, ganyan po kami sa kapatiran sa INC. Magaling na bata si Matski. Nakausap ko siya nung isang araw. Sabi ko nga sa kanya, mag-iingat ka, bata ka pa, malayo pa ang mararating mo. Di katulad ko, 57 years old na. Kaya po, sa mga nanonood po ng mga vlogs ko at nanonood ng mga vlogs ni Mats, ni Matski, tama po ang ginagawa nyo.
Patuloy kaming magbibigay sa inyo ng kaalaman para makatulong kami sa mga pagmemekaniko nyo, pagdi-DIY nyo, at kung halimbawang masiraan kayo, hindi kayo maloko ng mga loko-lokong mekaniko. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na panunood nyo at pagtangkilik ng aking mga vlogs. Kung magkaroon ng problema ang inyong mga sasakyan, huwag nyong masyadong damdamin yan. Sasakyan lang yan. Maayos din yan at huwag magdagdag ng stress yan na papatay ng inyong mga cells. Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.